Tahimik, malambing. Pero sa likod ng kilig na hatid ng Liz Quen, may isang kwento ng sipag, diskarte, at pag-angat na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati sa kung paano nila binuo ang kani-kanilang imperyo. Sina Liza Soberano at Enrique Hill, dalawa sa pinakamatagumpay na artista ng kanilang henerasyon, ay hindi lang nagpasaya ng milyon-milyong Pilipino, sila rin ay naging inspirasyon kung paano maging responsable sa tagumpay. Marami ang nagtatanong, gaano na nga ba kayaman ang Liz Quen noong kasagsagan ng kanilang tandem? Ang sagot hindi lang sa salapi, kundi sa mga desisyong ginawa nila sa gitna ng spotlight. At ito ang Flora Entertainment. Don't forget to like, share, at subscribe. Ating susuriin ang tunay na net worth nina Liza at Enrique, hindi lang sa pera, kundi sa karera, sa prinsipyo, at sa kanilang pagharap sa bagong yugto ng buhay. Bago sila naging isa sa pinakatanyag na tambalan sa showbiz, sina Liza at Enrique ay dalawang magkaibang mundo na nagtagpo sa tamang panahon. Si Hope Elizabeth Liza Soberano ipinanganak sa California at lumaki sa Pilipinas na may pangarap lang noon na maging modelo. Tahimik, mahinhin at may kakaibang ganda, mabilis siyang napansin sa mga print ads hanggang sa tuluyang napasok sa telebisyon. Si Enrique Mari Gilvy, sa kabilang banda, ay likas na showman. May dugong negosyante sa pamilya at hilig sa sayaw at performance. Bata pa lang, sanay na sa spotlight, pero may malalim na disiplina sa likod ng saya. Taong 2014 nang ipalabas ang Forevermore at dito nagsimula ang lahat. Ang kwento ni Sander at Agnes ay hindi lang teleserye. Ito ang nagpatibok ng puso ng bansa. Mula Baguio hanggang Manila, ang Liz Quen Fever ay naging national phenomenon. Kasunod nito, bumuhos ang mga proyekto Just the Way You Are, Everyday I Love You, at My Ex and Wise. Ang bawat pelikula, blockbuster. Ang bawat endorsement, milyon ang halaga. Pero higit sa mga kontrata at commercials, kitang-kita sa kanila ang chemistry na hindi pilit. At sa likod ng camera, nagsimula ring umusbong ang isang totoong relasyon, isa na lalong nagpatibay sa kanilang brand bilang Liz Quen. Sa panahong iyon, tinatayang umaabot na sa 400 milyon hanggang 500 milyon na combined assets ang halagang pinapasok ng kanilang tandem mula sa endorsements tulad ng Bench, Jollibee, Pepsi, Oppo, at iba pa. Ngunit higit pa sa pera, ang kanilang yaman ay nasusukat sa impluwensya, isang love team na naging simbolo ng clean love at modern success story ng showbiz. Sa dulo ng dekadang iyon, ang Liz Quen ay hindi na lang isang tambalan. Isa na silang brand at bawat kilig moment nila may katapat na milyon sa likod ng camera. Pagpasok ng 2016 hanggang 2019, itinuturing itong golden years ng Liz Quen. Sa panahong ito, sila ang mukha ng modernong OPM romance. Bawat pelikula nila may sariling tatak ng kilig na may lalim. Pero habang ang mga fans ay abala sa mga poster at red carpet premiere, sa likod nito ay tumatakbo ang isang napaka-professional na sistema ng negosyo. Ang bawat teleserye at pelikula ni Liza at Enrique ay sinusuportahan ng mga major brands. Mula Pepsi, Bench, Oppo, Jollibee, hanggang sa Lazada at Maybelline, lahat ay nakipila para makuha ang Liz Quen endorsement power. Ayon sa mga entertainment analysts, sa rurok ng kanilang kasikatan, ang isang joint endorsement deal ay maaaring umabot ng 15 milyon hanggang 25 milyon bawat brand, depende sa kontrata. Sa pelikula, hindi rin sila basta artista, sila ang mga lead na may percentage cut sa gross earnings. Halimbawa, sa My Ex and Wise, 2017, kumita ang pelikula ng higit 400 milyon worldwide. At dito mas lumawak pa ang recognition ni Liza bilang isa sa highest paid actresses sa bansa. Si Enrique naman, nakilala bilang isa sa pinaka-strategic young actors marunong mag-manage ng kita. Maagang naglagay ng investment sa real estate at negosyo. Hindi rin maikakaila ang kanilang impluwensya sa digital era. Bago pa man sumikat ang TikTok or vlogging culture, si Liza at Enrique ay among the first to capitalize on social media influence. Sa Instagram pa lang, bawat sponsored post ay tinatayang may halagang 500,000 piso hanggang 800,000 piso at mas mataas pa kapag international brand ang partner. Pero ang tunay na yaman nila ay hindi lang sa kita. Sa bawat project, naroon ang tiwala ng mga producer, brands at fans. Kaya't sa kasagsagan ng Liz Quen,
ang kanilang combined estimated net worth ay inaabot ng 500 milyon hanggang 600 milyon, ayon sa iba't ibang entertainment and finance sources. Hindi lang dahil sa kasikatan, kundi sa maingat na pamumuno ng kanilang mga team, ang solid management, proper financial handling, at zero controversy image na nagpanatili ng kanilang market value. Ngunit tulad ng lahat ng fairy tales, dumarating din ang punto kung saan kailangang pumili ng bagong direksyon. At dito na nagsimulang mabago ang takbo ng kwento mula sa forevermore patungo sa for growth. Habang abala ang karamihan sa pag-abang ng susunod na teleserye o pelikula ng Liz Quen, si Liza at Enrique ay tahimik na naghahanda para sa mas matagalang laban, ang laban ng katatagan at diskarte sa pera. Hindi nalingid sa mga nakasubaybay na si Enrique Hill ay isa sa pinaka-practical na aktor ng kanyang henerasyon. Sa murang edad, marunong na siyang mag-invest hindi sa mga mamahaling sasakyan o alahas, kundi sa mga ari-ariang may balik sa hinaharap. Isa sa mga kilalang pag-aari niya ay ang beach house sa Batangas na ginagamit din bilang family rest house at potential rental property. Bukod dito, may mga ulat na nagmamay-ari rin siya ng ilang condo units sa Quezon City at BGC na itinuturing na real estate investments para sa passive income. Sa business side, si Enrique ay naging co-founder at investor sa ilang small to medium enterprises, kabilang ang mga food ventures at ilang online startups. Bagamat hindi lahat ay publicized, kilala siya sa pagiging hands-on at maingat, lalo na pagdating sa paglalabas ng kapital. Sabi nga sa isang lumang interview, gusto ko ng pera na nagtatrabaho para sa akin kahit natutulog ako. Isang linyang nagpatunay na likas sa kanya ang entrepreneurial mindset. Si Liza Soberano naman, ibang uri ng investor. Tahimik pero strategic. Bukod sa acting, sumabak siya sa international talent management matapos pumasok sa Careless Music nina James Reid, kung saan mas naging open siya sa global collaborations at brand positioning. Ang hakbang na ito ay hindi lang tungkol sa paglipat ng management, ito ay transition mula sa pagiging artista tungo sa pagiging brand owner. Maliban sa entertainment, kilala si Liza sa pagkakaroon ng advocacy-driven approach, beauty, confidence, at empowerment. Kaya't ang mga kinikita niya sa endorsements tulad ng Maybelline at Oppo ay hindi lang napupunta sa savings. Ginagamit din niya ito sa pag-develop ng sariling brand identity sa international market. May mga insider report na nagsasabing bahagi ng kanyang kita ay napupunta sa business fund portfolio sa Amerika, kasama ang ilang creative and tech-related ventures. Sa panahon ng Liz Quen tandem, sinasabing si Enrique ang mas traditional investor, habang si Liza ang mas visionary at risk-taker. Isang kombinasyong nagbigay balanse sa kanilang partnership, business-minded at artistic, sigurista at visionary. Kung susumahin, sa kalagitnaan ng 2019 hanggang 2021, ang combined financial portfolio ng dalawa ay tinatayang nasa pagitan ng 600 milyon hanggang 700 milyon, kabilang ang real estate, savings at brand equity. Isang patunay na ang love team ay hindi lang produkto ng romance, kundi ng matalinong pagdedesisyon sa gitna ng spotlight. Ngunit tulad ng lahat ng partnership, dumarating din ang panahon ng pagbabago hindi dahil sa pagkasira, kundi dahil sa pagnanais na lumago sa magkaibang direksyon. At dito nagsisimula ang bagong kabanata ng kwento ng Liz Quen. Sa bawat pagtatapos ng love story sa pelikula, may kasunod na panibagong simula. At para kina Liza Soberano at Enrique Hill, ang totoong buhay ay walang script, may mga eksenang kailangan mong lakarin mag-isa, kahit minsan ay masakit. Pagpasok ng 2022, nagsimulang manahimik ang tambalan. Mas bihira na silang magkasama sa mga proyekto at unti-unti ring lumabas ang mga tanong. May bago bang teleserye? Magkasama pa ba sila? Ngunit sa likod ng mga usapin, ang totoo parehong may hinahabol na bagong direksyon. Si Liza Soberano, na matagal nang kilala sa kanyang maamong mukha at sweet image, ay humakbang papunta sa mas malawak na entablado. Lumipat siya ng management at pumirma sa ilalim ng Careless Music nina James Reid, at kalaunan ay nagsimula ng kanyang Hollywood journey. Noong 2024, napanood siya sa pelikulang Lisa Frankenstein, isang malaking hakbang sa kanyang pangarap na makilala sa international scene. Ngunit higit sa fame, dala ni Liza ang mensahe ng empowerment na may karapatan ang bawat babae na tuklasin ang sarili.
kahit labas sa mga limitasyon ng industriya. Marami ang pumuna, marami rin ang sumuporta. Ngunit ang mahalaga, pinili ni Liza ang growth over comfort, isang desisyong bihirang makita sa mga artista na sanay sa seguridad ng showbiz love teams. At doon niya muling binuo ang kanyang pangalan, hindi na bilang half ng Liz Quen, kundi bilang Hope Soberano, ang babaeng muling tinutuklas ang sarili sa Hollywood. Samantala, si Enrique Gil ay nanatiling kalmado sa pananatili sa bansa. Tahimik ngunit matatag, siya naman ay nag-focus sa business ventures at producing opportunities. Ayon sa mga balita, inuna niya ang pamilya at investments at muling bumalik sa acting sa piling ng mga proyektong kanyang pinili, hindi na lang basta tinanggap. Bagamat may mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, nanatiling marespeto at magkaibigan ang dalawa, walang sigawan, walang kontrobersya, tanging dignidad at respeto. Ang kanilang hiwalayan, kung hiwalayan man iyon, ay hindi simbolo ng pagkabigo. Sa halip, ito ay patunay ng maturity ng dalawang taong marunong umalis habang maganda pa ang alaala. Ngayon, sa mata ng publiko, magkaibang direksyon na sila. Ngunit ang marka ng Liz Quen ay hindi na mabubura. Ang legacy nila ay mananatiling bahagi ng modernong kasaysayan ng showbiz, isang tambalang nagpakita na ang forever ay hindi kailangang literal. Basta't may respeto, pagmamahal at inspirasyon na naiwan. Kapag binanggit ang Liz Quen, hindi lang ito isang tambalang nagpasaya ng mga manonood. Ito ay simbolo ng panahon, isang dekadang puno ng pag-ibig, tagumpay, at pagbabago sa mukha ng showbiz. Ngunit sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano kalaki ang kinita nila, kundi kung ano ang iniwan nila sa mga taong naniwala sa kanila. Kung pagsasamahin, ang kwento ng Liz Quen ay higit pa sa romantic fairy tale. Ito ay kwento ng pagiging matatag sa gitna ng pagbabago, ng pagpili ng tama kaysa madali, at ng pagpapatuloy kahit tapos na ang eksena. Ngayon, kahit magkaiba na ang landas ni Liza at Enrique, ang kanilang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Isang legacy ng professionalism, passion at pagmamahal na totoo. At kung tutuusin, oo, milyonaryo sila sa salapi. Pero higit doon, milyonaryo rin sila sa inspirasyon. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bank account, kundi sa kung gaano karaming puso ang iyong nahawakan. Marami ang nagtatanong, babalik pa kaya ang Liz Quen sa isang proyekto? Hanggang ngayon, walang kasiguraduhan. Pero isang bagay ang totoo, kahit sa magkahiwalay na landas, dala pa rin nila ang alaala ng isa't isa at ang legacy ng tambalang nagpangiti sa milyon-milyon. Tahimik man ngayon ang tambalan ng Liz Quen, patuloy pa rin ang kanilang kwento sa iba't ibang paraan. Dahil sa mundo ng showbiz, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kung sino ang magkasama, kundi kung sino ang patuloy na lumalaban. Ikaw, naniniwala ka pa ba na magkakabalikan pa sina Liza at Enrique sa isang proyekto o sa totoong buhay? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Flora Entertainment para sa mas marami pang kwentong totoo, mainit at makabuluhan.